Hello po sir. Good morning, good evening, good afternoon, kung ano man pong oras po nyo to manood. Ito po yung course output ng subnetting of network. Gagawin po natin yung VLSM subnetting table. First po is dito sa may number of hosts. First po natin gagawin dito is kung paano po natin makakuha tong number of hosts is highest to lowest. So, hanapin po natin yung number of hosts ng highest to lowest. So, ang pinaka-highest po dito na host po is 900 hosts. So, type po natin 900. Then, next po is 765. Then 350, tapos 150, then 125, then 50. Then dito po is yung tatlong router, which is router 1, 2, and 3. So, lagay po natin dito is number 2, 2. So, next po na gagawin po natin is yung itong CIDR and theta. So, paano po natin makukuha yung itong network address muna po. So, ito pong 192.168.0.0 is ito po yung pinaka main address po ng lahat po nito. So, type po natin dito, ilalagay po natin itong pinaka main address po niya dito sa pinaka high po na host. So, 192.168.0.0. So, next po na gagawin po natin is itong CIDR at saka theta. So, paano po natin makukuha itong CIDR at saka theta? So, magbe-base po tayo dito sa number of hosts. So, kunwari po, ito pong pinaka-highest po ng number of hosts dito po sa may CIDR is hanapin po natin dito sa may table po natin, which is ito po. So, 900 po yun. So, hanapin po natin yung pinaka-exactly ano niya po. So, ito po yan, 1022. So, dito lang po siya mag-stack yung 900 na host na po ito. Kasi kapag sumubra po, hindi na po pwede. Kapag bumaba naman po sa 1022, like ito pong 500 hindi na rin po pwede. So, ito lang po yung pwede po. So, ang CIDR po ng neto is /22. So, lagay po natin ito is /22. Then, yung dito naman po sa may 765 is 765, which is ito din po /22. Then next is 350. 350 is dito po sa may 510. Dito po siya mag-stack sa pair 510. So, yung CIDR niya po is /23. Then, next is 150.
150. Ito po, 1254, 1/24, then next, 125 /25, then next is 50/26, then next is ito 2, so ito po yun, /30, so same lang po sila. So next po na check lang po natin. So next po is itong theta po niya. So paano po natin nakuha itong theta po niya? So ito po, tignan po natin yung /22 dun sa table po natin. So /22 is 0.0.4.0, 0.0.0.4.0. Then next po is same lang po sila. So 0.0.4.0. Then yung next po is /23 is 0.0.2.0. Then sa /24 0.0.1.0, 0.0.1.0. Sa /25 0.0.0.128. Then next is /26 0.0.0.64, 0.0.0.64. /30 is 0.0.0.4, then 0.0.4. Then yung next po natin na gagawin is yung itong first usable IP address. So paano po natin makukuha itong first usable hindi, itong network address po pala yung susunod. So paano po natin makukuha yung network address po natin? So pagpaplasin lang po natin itong network address, which is ito pong 192.168.0.0 plus yung sa may theta po natin is plus po natin yung 0.0.4.0. So ganito po yan, 192.168.4.0. Then next na naman po is 192. Saglit lang po.
So, to be continued. Plus na po natin tong 192.168.4.0 plus sa may theta po ng 0 plus 0.0.4.0. So, ang ano po nito, kinalabasan ninyo 192.168.4 plus 4 equals 8.0. Then next is 192.168.10.0. Then next is 192.168.11.0. Then next is next po is nandito muna po siya sa may sa may dulo. So ang gagawin po natin diyan is 192.168.11.128. Then next is 192.168.11.192. The next is 168.168.11.196. Then next po is 192.168.11.200. Then magpa-plus po tayo ng isa pang table para po sa may yung para po sa may advance po na ano po niya, para like yung ganito po 192.168.11.204. So ito po kasi ito po yung pang advance po niya para makount po natin lahat tong table, kasi kapag wala po ito hindi po natin makakount yung last table na nandito po. So next po na gagawin po natin is yung itong first usable IP address. So paano po natin makukuha tong first usable IP address? So ang gagawin po natin is pagpa-plusin po yung network address plus first dito yung para makuha po natin itong first usable IP address. For example po is ganito po 192.168. Plus po yun plus 1.0. Then next po is 192.168. Tama ba? 1.0. Yun .4. Papagplasin po natin to ng isang beses .1. So next is 192.168.8.1. Then next is 192.168.10.1. Then next is
192.168.11.2.1. Then next is 192.168.11.129. Then next is 192.168.11.193. Then next is 192.168.11.197. The next is 192.168.11.201. Then next po is itong broadcast address. So paano po natin makukuha tong broadcast address? So magma-minus po tayo dito sa may network address, which is ito po. Ma-minus po natin itong second to the last na number po niya. So ito po yon. So paano po yan? So 192.168. That 4 minus 1 equals 3. That 255. Then next is 192.168.7.255. Then next is 10 minus 1 equals 9. So 192.168.9.255. Then next is 192.168.10.255. Then next is so ito po 128. 192.168.11. So bakit po 11 na po dito? Nagaya po natin ito. Kasi po, yung dulo niya po, yung napagplasan po natin dito. So, yung dito din po sa may dulo po, yung ima-minus po natin. So, 11.127. Then, next is 192.168.11.191. Then 192.168.11.195. Then next is 192.168.11.199. Then 192.168.11.203. Ayan. So, next po natin ang gagawin is ito pong last usable IP address.
So, paano po natin ma-solve tong last usable IP address? So, pagma-minus lang po natin ulit yung last usable IP address sa broadcast address, which is yung pinaka last po na part dito sa broadcast address, which is yung ito po. So, 192.168.3.254. Yan. Then next is 192.168.7.254. Then 192.168.9.254. Then 192.168.10.254. Then next is 192.168.11.126. Then next is 192.168.11.190. Then 192.168.11.194. Then 192.168.11.198. Then next is 192.168.11.202. So, ayan po. Yan. So, next po is itong pag-address po. So, dito po tayo sa R1. So, sa device name, mayroon po tayong R1, R2, R3, PC0, kung ilan po yung mga PC po natin, PC0 to PC6. So, dito po sa interface po niya is, meron po tayo dito sa may R1, meron po tayo Fast Internet 0, tsaka Fast Internet 1. So, lagay lang po natin dito yung Fast Internet 0/0. Tapos, next is Fast Internet 0/1. Then, mayroon po tayong SE 0/0/0.
Yan, tama. Then, SE0/0/1. So, copy lang po natin to. Copy, then, paste. Paste. Ayan. So, dito sa IP address, so, paano po natin makukuha yung IP address? Take note po, dito sa paggawa ng IP address, ang pagkuhanan lang po natin is dito sa may first usable IP address. Tama ba? First usable IP address. So, paano po natin makuha? So, sa may R1, meron po tayong fast internet 0. So, ito po yun. Sa may router 1, may fast internet 0. So, nakakonect po ito sa may PC2, which is yung 350 host. 350 host. So, ito po yun. So, kukunin po natin yung first fast internet IP address po niya is 192.168.8.1. So, copy na lang po natin to para mabilis. Then, paste po natin dito. Yan. Then, dito naman po sa may fast internet 1, sa may router 1, which is, ito pong PC5 sa 125 host. So, kukunin po natin itong first usable IP address niya. Copy natin yan. Then, paste. Dun naman po sa may COE, sa C00. So, ito po, itong router 1, nakakonect po siya sa may C00 ng router 2. So, kukunin po natin dito is itong sa may router 2. So, ang anuin po natin is router 2 is 192.168.11. Tama ba? .11. .197. Yun. So, copy lang po natin. Then, paste. Then, next naman po is sa may C01. So, nakakunin po siya sa router 3. So, kukunin po natin yung sa may router 3, which is po ito. 11.200. Copy. Then, paste. Then, next po is sa may router 2. Nakakunik po siya sa 765 host. 765 host. Kunin po natin yung first usable po niya. Ito po. Then, yung next niya is fast internet 01 sa host 150. Then, next is sa COE. Then, the COE. Sa may SC0.
Then CUE1 sa may router 3, 201. Then next router 3, PC6 900 host, 192. That one. Tapos sa PC50 host, 192. 11.120. Huh? 190. Then next is CUE C001. C001 sa router 2. Then sa CUE1 193. That 11 193. Then next tong subnet mask. So para paano po natin makuha tong subnet mask? So dito sa may subnet mask is ano niya po nito is sa 350 host. Yung ano po ng 350 host po niya is PC2, so which is ito po yun /23 so ito po yun na 255.255.254.0 255.255.254.0. Then next is ganun lang po, paulit-ulit lang po sa may FM10 sa may 125 host /25 yan 128 255.5.128. Then next is yung CUE, which is yung router 2 -30 255.255.255.252. Then same lang po. Yun lang po paulit-ulit. So, di bali may mga nasagutan na po ako dito. So, para di po ko mahirapan. So, paulit-ulit lang naman po yung paggawa po ng subnet mask po ng router 1, router 2, router 3. So, tuloy-tuloy ko na po ito. So, sa router 2 na tayo. That 255.0. So, para maniwala po kayo kung nagtingin ko dito sa may gilid. So, ito po yung sinagutan ko sa papel. Hindi ko po siya in-AI. Kumbaga, pinanood ko po siya mismo sa may video record po nyo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi pa ako gumagamit ng AI dito. Para po maintindihan ko po talaga ng mabuti.
So, kukopyahin ko na lang po ito. Then, mamaya ko po i-explain yung dito po sa may PC0 to PC6. So, next is 255. 255 dot 255 dot 0, then 255 dot 255 dot 252. Then next, same lang. Then sa router 3, 255.255.252.0, then 255.255.192, then 255.255.255.252, then 255.255.255.252. So, sagutan na po natin yung IP address po niya, subnet mask default gateway. Then, yung sa router 1, 2, 3. So, dito naman po tayo sa may PC0 to PC6. So, paano po natin malalagyan yung IP address po ng PC0? So, hanapin po natin dito yung PC0. So, ayan po, nakikita nyo po na po siyang PC0. So, ang ilalagay po natin siya dito is NA, which is not applicable po ba yun? NA. Yan. NA. Then, NA. So, lagyan natin ng slash. So, dito na po tayo sa may PC1. Tingnan po natin yung PC1 po natin dito. So, nasa nyo dito. Yung 765 host. Ito po yung PC1 po natin. So, tandaan po natin sa may pagkuha po natin ng PC sa may PC1 is ang gagamitin po natin is ano to? Sa my last usable IP address, so which is ito po. So, sa may PC1 is mayroon po tayo ditong host na 765. So, ito po yan, 162. Copy po natin yan. 7.254. Then, nalagay po natin dito. Then, yung po ng PC1 is 165./22, which is 255.255.25.25 PC1 765/22 252. Okay. 255.255.252.0. Then, next po is sa PC2 350 host.
last usable niya is ito. $350/23 is 254.0. 254.0. Saan dito na? Copy. Then PC3, 50 hosts, 190. /26 192. Two five five 192. Then next is PC4 150 hosts. 150 hosts, which is ito. 254. /24. That's 0. Then next is PC5 125 hosts. Yung 125 hosts /25. 25/28. 255.128. Then sa PC6 is 900. 254. /22. 22. That's 0. So ito is yan. So, yun lamang po. And thank you po.